Binili ko din sa Lazada naman. Yung kanina, sa Shopee, dito naman, Lazada naman. Ito siya. Ito naman, medyo mabilis din yung pagkaka-deliver nito. 3 days siya, 2 days. In-order ko ng Biyernes, Sabado, Biyernes at Linggo ng tanghali. Tama-tama pagdating ko ng bahay, dumating yung nagdi-deliver. Ayan. Kaya nagulat ako, bakit ang bilis. Ayan. Sabi nila, 1 day shipping daw kaagad. Hindi na natin patatagalin pa, bubuksan na natin ito. Huwag na tayong gumamit ng gunting. Ito siya, ito yung pinakasupot niya. Nakabalot siya na bubble wrap na itim. Ito na yung gugumpitin natin. Kasi medyo makapal. Para mabilis natin buksan. Yeah. Ito siya. 2 LED tray. Nakalagay. Speaker, bicycle light. Double LED light. Ayan. Portable and charger. Ayan. USB rechargeable. Ayan. Galing din itong China. Pero mas mabilis itong dumating kaysa dun sa eyeglasses na binili ko na 8 days bago dumating. Ayan. May nakalagay dito made in China. Ayan. Tapos meron din dito sa ibabaw nakalagay aluminum alloy ba? Aluminum alloy bicycle lamp. New black nakalagay. Aluminum alloy bicycle lamp new black. Ayan. May barcode, serial barcode, ayan. Tapos dito naman sa likod may nakalagay din na sticker na nakakabit. Product name, bicycle headlight, model BK1201, rated voltage. May nakalagay dito, rated voltage 5 volt, rated current 1 ampere. Yan. Manufacture, Wengshu Kalushi Trade Co. Ltd. Address, number 60, Leshu Road, Sia Town, Yuhai District, Wenshu, Xizang. Ayan. Chinese address. Ayan. Tapos meron din dito nakalagay na sticker din. Siguro mga order number, inbound date, kung kailan dumating sa custom. Ayan. Kung kailan dumating sa custom. Kasi chine-check nila lahat ng mga custom. Dumadaan din sa custom. Chine-check nila kung tama ba yung laman ng item na binili natin or iba. Kasi alam mo naman, yung panahon na yun, may mga illegal na binabantayan. Dito may nakalagay din dito. Speaker bicycle light. Ayan. Meron 4,000 milliampere. Meron 5,200 milliampere, mayroon 6,000 milliampere. Hindi ko alam kung totoo ito. Pero ito, yung binili ko, maliit lang ito eh. Ang sabi dun ang nakalagay dun sa description niya, parang 1,800 milliampere o 1,800 milliampere lang. Ay, 1,000 milliampere. Meron siyang manual, naka-Chinese. Naka-Chinese word. Ayan. Tapos, ito sa kabila naman, ito naman yung English version. User manual. Ayan. Instruction, features, ayan, product features, description, may warning, how to use, installation, kung paano ilagay sa manibela natin.
Tapos ito na siya ngayon. Ayan. Ito yung brand niya. New Bowler. New Bowler. Yan. Bicycle lamp. 2 LED. Aluminum ito. Sa unang tingin ko pa lang, itong ibabaw. Yan. Aluminum. Made of alloy. Tapos itong pinakatakip ng LED niya, plastic. Plastic siya. Yung iba naman yung mga original na mamahalin din. Minsan yung ganito, yung takip ng LED nila, babasagin yung parang bubog, yung katulad sa mga kotse. Yan, ganun. Yan. Ito, plastic. Plastic siya. Tapos, ito yung on and off switch. Yan. Tapos, nandito rin yung mode niya. 5 mode siya. Yan. Tapos, power display. Ayan. May nakalagay dito. 25%, 50%, 75%, and 100%. Tapos, sa pinakailalim niya, nandito yung, dito mo ilalagay yung pinaka-bracket niya. Na, parang lock niya, lock bracket. Titingnan muna natin kung ano yung nakalagay pa sa box niya. May maliit na plastic, rubber. Ito yung pampasikip. Kung maluwag or malaki, pampasikip ito. Parang ang tawag nun. Washer, parang ganun eh. Parang washer. Pero ito goma. Ayan. Tapos, meron siyang tawag nito. O-ring, parang ganun. Nag-iisa. Tapos, meron siyang bolt and nut. Ayan. Dalawang bolt, dalawang nut. Tapos, meron siyang maliit na tools pang-higpit. Meron siyang Type-C na cable pang-charge. Tapos, meron din siyang wire control. Yan. Wire control. Para kung gusto mong hindi ka na magpindot mismo dun sa flashlight, dito na lang. Pwede ka na rin dito i-control yung speaker niya and yung ilaw niya. Tapos, ito yung bracket. Plastic. Made of plastic lang siya. Hard plastic. Hard plastic siya. Siguro mas maganda kung alloy ito or bakal. Yan. Pero, okay na rin. Yan. Itong unang pinakita ko sa inyo, yung parang rubber, dito yung dinalagay sa ilalim. Yan. Dito yung dinalagay sa ilalim. Ang purpose nito, para hindi magasgasan yung handlebar ninyo. Yan ang purpose niyan. Yan. Yan. Nakalagay na sa loob yung pinaka-rubber niya. Yun lang ang laman ng maliit na box ng bicycle light natin. Babasahin na lang natin yung features nito, yung product features nito dito sa aking kodigo. Ayan. Yung in-order ko, ito. Yan ang in-order ko na ilaw na bisikleta. Ang nakalagay dito, B3 1000 lumens, tapos 4,000 milliampere yung lakas ng battery niya. Sana totoo to, yung 4,000 milliampere. Material na ginamit, aluminum alloy, plus plastic, ABS. Tapos runtime niya, 6 hours hanggang 20 hours. Depende to kung anong mode na gagamitin nyo. Tapos, pwede siyang gawing power bank kasi mayroon siyang slot na pang-charge ng cellphone. Tapos, isang bracket. Yan. Kasama doon sa box yung isang bracket lang. Yan, katulad nito. Tapos, may nakalagay dito taillight. Pero hindi mo na ako umorder ng taillight. Pero, may kasama tong taillight. Pero hindi ko siya in-order na taillight. Dahil marami na akong biniling ilaw na pang taillight. Yung mumurahin din. Yung nakaraan na ginawa kong video natin, 20-20 lang. Ayan.
basahin natin yung ano pang mga doon sa information guide niya. Ayan. Nakalagay dito, note, the sales product will already includes the value added. Yan. Tips, may nakalagay dito tips. If you do not use it for a long time, please charge it every 3 months. Yan. Pag hindi naman nyo gagamitin ng madalas, charge na lang ninyo. I-charge nyo siya ng every 3 months. Yan. Kasi, ang purpose, naranasan ko na yun pag charge kayo ng charge ng ganitong klaseng ilaw or battery, kahit na may laman pa, may tendency kasi na lumubo yung lumubo yung battery ninyo. Yun yung ikakasira ng battery niyo pag charge kayo ng charge ng battery na may laman pa. Hanggat maaari, i-drain niyo siya hanggat maaari may matira pang 20 o 30% na power bago ninyo siya i-charge. Mas okay yung ganun. Tapos, nakalagay dito, do not shine into the eyes. Tama yun. Huwag niyo itututok sa mata ng tao dahil nakakasilaw. Nakakasilaw siya. Tapos, waterproof grade is IPX6. Yan. Do not immerse the bicycle light into the water. Huwag daw ninyong ilulubog ito sa tubig. Siguro may tendency na siya na pasukan ng tubig at yun na magkukos ng pagkasira o pagka-short. Kasi nga, dahil rubber lang naman yung takip nito, dyan dulusot ang tubig. Malamang. Tapos, ito, yung pinaka-power button niya, malambot lang dun sa mga masingit-singit, pwede dun dumaan ang tubig. Yan, tsaka dito rin, sa power display indicator niya, pwede dyan duman tubig. Yan. Place the bicycle light correctly. Keep out the reach of the children to avoid accident. Yan. Product details, model B31000, material, aluminum alloy, and plastic. Tapos, 5 yung mode niya. Super bright, super bright single, bright pull, yun yung dalawang LED na gumagana. Tapos meron siyang smart, pag sinabing smart bright, yung tipong nakalos siya. Tapos pag may dinaanan kayong poste ng ilaw, hihina yung liwanag niya. At pag may dinaanan naman kayo na madilim na part, lalakas naman yung liwanag ng ilaw niya. Yan. Tapos meron siyang flashing yung parang strobe light. Yan. Waterproof, daily waterproof. Siguro yung konting-konting ulan, ambon, hindi naman ganong malakas. Siguro kaya niya tumagal. Pero yung talagang kasagsagan ng malalakas ng ulan, sa tingin ko hindi tatagal to, masisira to. Yan. Range, about 200 meters. Siguro yung liwanag ng ilaw niya, nakalagay dito, umaabot na 200 meter. Battery about 4,000 mAh. Yan. Yung battery daw niya, ang lakas daw niya ay 4,000 mAh. Charging time, about 3 to 5 hours ang nakalagay. And pag humina na siya yung ilaw niya, kasi may indicator naman may 25% pa yun. 25%, 50%, 75%, and 100%. Siguro pag 25% na, at hindi mo na siya gagamitin, dun pwede mo na siyang i-charge. Yan. Pwedeng tumagal ng 3 to 5 hours. Papalit lang muna tayo ng battery at nag-warning na. Hindi lang pala to basta-basta flashlight. Meron din siyang built-in bike belt siya. Yan. Mamaya testingin natin, pero babasahin muna natin yung mga nakalagay sa kanyang description or features. Yan. Product features, not only a bicycle light, it also a flashlight, built-in bike bell, and power bank. 3-in-1 kumbaga. Different indicator lights reflects different states. Durable, anti-fall, long range na. Malaking bagay ito kung anti-fall or mahulog man lang, hindi na kagad mapupundi yung ilaw. Kasi
Yan ang unang-una nyo i-consider pag bibili kayo ng mga ilaw, lalo na kung mamahalin yan, kailangan yung flashlight ninyo or yung bicycle light na binili ninyo, dapat once na umaandar kayo or dumaan kayo sa maalog-alog na lugar, hindi siya mamamatay or hindi siya hindi siya mamamatay. Yan. Kasi once na namatay yan, may tendency pundi na kaagad yung ilaw ninyo. Bibili na kayo ng bago. Or pwede ninyo pang ipagawa sa mga technician kung mayroon silang available na ganitong klaseng LED free. Pero matetesting natin ito sa mga susunod na araw kung okay siya. Ayan. Built-in battery, USB charging, large capacity battery, automatic power off after charging finish. Okay. Pag na-reach na niya yung tamang 100% charge, kusa na lang siyang mamamatay. High brightness, low energy consumption. Okay yun Maganda yun. High brightness pero mahina lang yung kinukonsumo niyang kuryente. While control, more safety, pwede. Mas okay yun. Yan. So, dun sa seller na binilan ko, may mga nakalagay din naman. Bukod dun sa user manual niya, pwede rin niyang mabasa yung product features niya dun mismo sa description ng seller. Yan. May mga nakalagay dyan. Yan. 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 I hope, sana, kung ano yung mga nakalagay dito, totoo mismo dun sa item na binili ko. Yan. Daily rain protection. Yan. Pero sa tingin ko, yung mga simple ulan-ulan lang, hindi naman ganun kalakas. Kaya niya siguro i-survive. Light mode, super large capacity, 4,000 mAh. Yan. Nakalagay dito, strong light, and wide light, single LED, umaabot ng 10 oras. Yan. Sana totoo to. Tapos yung strong light, full double LED na dalawang LED na umiilaw niya, tumatagal lang daw ng 6 hours. Pwede na rin. Malayo na nararating yun, yung 6 hours na yun. Tapos, yung low light naman, na single LED, pero mahina lang siya. Tumatagal ng 20 hours. Yan. Yun nakalagay dito. Tapos, yung strobe light naman niya, double LED, yung nakabukas sa kanya, pero strobe siya yung parang nagpa-flash na ganun. Tumatagal daw ng 16 hours. Sana totoo ito. Yan. Tapos, yung isa naman, yung last na mode na natitira, intelligent mode. Yan. Ito naman, umaabot daw ng 10 oras ang tinatagal ng battery niya. Tawag nito, naka-double LED, dalawang LED na nakabukas sa kanya. Pero pag may tumapat siya sa lugar na maraming ilaw, kusang hihina o tawag nito, kusang babagal o hihina yung liwanag ng ilaw niya. Ayan. Ayan. Kusang hihina yung ilaw ng liwanag ng ilaw niya. Pero pag dumaan naman kayo sa pinakamadilim o madilim na parte ng kalsada, doon naman siya kusang magpo-full bright. Sana totoo yun. So, yan. Marami na akong sinabi kanina, pero iisa lang din naman ang ibig sabihin doon mula sa user manual niya and pati yung description mismo doon sa kung saan ko nabili to sa seller. So, testingin na natin. Double click. Patayaw. Wala yata. 1, 2. Wala, nalobot na yata. Ayaw na umilaw. Gagamit tayo ng Ayaw umilaw dito eh. Kung bakit.
Nagamit tayo ng wire control niya. Ba't ganun? Pwede naman umilaw dyan. Ba't kaya? Sasaksak natin itong wire control niya. Unahin muna natin yung busina. Yan yung busina niya. Lakas din ha. Tapos, try naman natin yung ilaw niya. Yan. Single light. Single lang yung malakas siya. Malakas yung ilaw niya. Pero single LED lang yung nakabukas. Yan. 1 strobe light. And 2 LED yung nakabukas sa kanya. 2 LED yung nakabukas sa kanya. Pero strobe siya. Nagpa-flash yung ilaw niya. Tapos, yan. Ito yata yung smart mode niya. Yung tipong pag dumaan kayo sa isang lugar na mayroon maliwanag na ilaw o poste ng ilaw na maliwanag, kusa siyang hihina. Yan. Yan. Full bright. Ito yung double LED na naka full bright siya, na ang tinatagal daw ay 6 hours. 6 hours. Yan. Ito naman yung mahina, low, single LED na nakabukas sa kanya, pero mahina siya. Yan. Ang tinatagal ay 20 hours daw. 20 oras daw ang tinatagal niya. Try nga natin pati yung ilaw. Yan. Ganyan siya. Ganyan yung ilaw niya. Tama, pakinggan na yun. 1 strobe light. Double LED again. Tapos strobe light. And smart mode 3. Tapos double LED. Super bright. Ayan. Tapos ayun. Tapos yung low mode. Okay. Dito sa pinaka-body niya, sa ibabaw, may nararamdaman ako na umiinit siya habang bukas yung ilaw niya. Ayan. Habang bukas yung ilaw niya. Okay. Tapos, may nakalagay dito 3 bars. Yung battery na naka-indicate sa kanya, naka 75% siya na lakas ng ilaw niya. Ay, lakas ng battery niya. Ibig sabihin, nabawasan na siya ng 25%. Ayan, balik natin ulit. LED. Ayan. Pag sabihin natin na bukas yung LED, tapos busina. Okay. Good siya. Hindi maliwanag. Okay. Last time. One, two, three, four. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. 1. Tama. 1, 2, 3, 4, 5. Tama. Yan. Tama yung yan, naka 5 mode siya. Kanya inulit-ulit ko bilangin, akala ko 4 lang na mode. Mainit siya, ayan, nakakapa ko na siya mainit.
Mainit na siya na sobra. Yan. Kumbaga, ito yung outer na case niya. Kumbaga, ito na yung magiging heat sink niya ang nangyari, lumalabas. Ito na yung pinaka heat sink niya. Plastic ba to? Oh, tama. Ito yung sa ibabaw na part. Yan. Itong sa ibabaw na part. Ito yung alloy. Ito sa baba. Ito yung pinaka plastic lang. Plastic lang siya. Okay. Yun lang mga paps. Approve na rin sa akin ito. Ilalagay ko na rin description nito kung saan ko nabili at kayo na lang ang bahala at mag-decide kung, di ba? Kung prepare ninyo yung ganitong kamurang ilaw, marami naman kayong option na makikita doon. May mas mahal, may tig 1,000 na bike light. Ayan. Pero tetestingin natin to. Yung sinabi ba dun sa user manual niya at sa description niya, yung itatagal ng ilaw niya. Kahit na lang dun sa low light niya. Sabi tumatagal ng 20 oras pag nasa low mode niya, yung pinakamahinang ilaw niya. Kaya doon itagal ng 20 oras. Pag totoo yun, ibig sabihin good na to. Or kahit hindi naman, kahit tumagal man lang ito ng 5 oras, kahit dun sa pinakamahinang low mode niya, tumagal to ng 5 oras, okay na rin dahil sa 5 oras na yun, malayo na yung nararating mo. Siyempre, mas maganda kung totoo talaga. Yung full bright niya, aabot lang daw ng 6 na oras. Yung dalawang LED na nakabukas pero full bright siya. 6 na oras lang daw ang tinatagal. Bicycle light. Double LED light with portable charger. Ayan. Ang brand nito, New Bowler. Ayan. Yun ang brand nito, New Bowler. Ilalagay ko na rin ang description nito kung saan ko nabili at 430 yung halaga nito kasama na yung shipping. Ayan. Tapos decide na lang kayo at yung mga nakabili niyan, magbigay na lang kayo ng comment down below kung ano yung na-experience nyo dito, kung madali bang napunde or ano. Ayan. Welcome kayo lahat. Ayan. Sige, hanggang sa muli. Ingat lagi sa kalsada, ride safely. Approve na rin sa akin to, yung ilaw na bili ko. Ingat lagi sa kalsada.